Magandang gabi po. Ako si Yani at gusto ko lang ibahagi itong kwento ko. Tingin ko ay makakatulong din to bilang babala sa mga katulad kong madalas umuuwi ng gabi dahil sa trabaho. Pati na rin sa mga listeners nyo. Call center agent po ako dati sa Quezon City. Sanay po ako sa mga shifting schedules pero madalas talaga akong nadidikit sa graveyard shift. Normal na para sa akin ang maglakad mag-isa kahit hating gabi dahil wala rin naman akong choice kundi yun. Palagi kong dinadaanan yung isang tulay malapit sa subdivision namin. Medyo madilim doon kasi konti lang yung poste ng ilaw at tahimik talaga kapag oras na ng gabi. May isang beses, pasado 11:00 na ng gabi. Pauwi na ako galing trabaho. Habang naglalakad ako sa tulay, napansin kong may babae sa unahan. Para siyang naka-uniform na pang sales lady tapos naglalakad siya papalapit sa akin. Hindi ko siya masyadong pinansin nung una. Siyempre, baka ordinaryong residente lang din. Pero paglapit niya, nagulat ako kasi nagsalita siya bigla. "Ate, gabi na ah." Napahinto ako saglit. Hindi ko alam kung paano sasagot kaya napangiti lang ako ng pilit at tumango. Dumiretso lang ako ng lakad. Hindi kasi ako pala kwento o pala kausap sa tao, lalo na kapag hindi ko naman ganun ka-close. Medyo nawirduhan pa ako sa kanya pero hinayaan ko na lang. Kinabukasan, ganun ulit ang senaryo. Gabi na naman akong umuwi. At sa parehong tulay, siya ulit yung naasalubong ko. Ganun pa rin yung itsura niya pero mukha siyang mas nababahala. Yung para siyang natatakot na ewan. Lumingon ako sa paligid pero wala naman kaming ibang kasama. Nagulat pa ako kasi ang bilis ng lakad niya papalapit sa akin. Napakapit tuloy ako sa bag ko ng mahigpit. Akala ko kasi ay nanakawan ako. Pero nagsalita siya ulit. "Ate, gabi na. Bilisan mo na." Nagtaka ako noon kasi una, bakit lagi kaming sabay sa oras? Pangalawa, bakit ba siya lagi nangingialam? Tapos parang takot na takot na hindi ko maintindihan. That time, hindi ko naman siya tinanguan. Naglakad takbo lang ako palayo. Malay ko ba kung baliw si ate at mananakit? Inisip ko pa nga noon kung itatawag ko sa barangay. Pero hindi naman kasi niya ako sinaktan o ninakawan. Kaya wala rin akong maisip na dahilan para isumbong siya. Nung sumunod na araw, madaling araw na ako nakauwi kasi hanggang 2 AM yung pasok ko. Akala ko hindi ko na siya makikita ulit kasi anong oras na rin. Pero nagulat ako nang makita ko na naman siya. At that time, talagang tumatakbo na siya papalapit sa akin. Natakot ako kasi dilat na dilat yung mga mata niya. Ang lakas din ng sigaw niya. Para siyang takot na takot at nawawala sa sarili. "Bilisan mo. Umuwi ka na. Gabi na. Bilis." Halos mabingi na ako sa lakas ng boses niya. Para siyang nag-e-echo sa buong tulay. Nanindig ang balahibo ko at dali-daling tumakbo. Hindi na ako lumingon pa kahit ramdam kong parang may humahabol sa akin. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Napainom na lang ako ng maraming tubig kasi hindi mawala yung takot ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot pero magdamag akong nag-chills. Hanggang sa nilagnat na ako kinabukasan. Madalang akong magkasakit kaya nag-file na lang ako ng sick leave. Ayoko rin muna dumaan doon sa tulay. Para akong nilagnat sa takot dahil doon sa babae. Pero nung bumalik ako sa trabaho, wala na namang choice. Kailangan ko na namang tumawid kasi syempre walang ibang way para makauwi ako. Tahimik lang nung gabing yon. Walang ibang tao. Saka nagmamadali rin akong maglakad. Pero habang nasa gitna ako ng tulay, bigla akong nakarinig ng boses. Hindi na siya sigaw, kundi isang mahina at garalgal na pagmamakaawa. Medyo pamilyar yung boses. Alam kong yun yung babae. Pero hindi na siya sumisigaw. Para na siyang nagmamakaawa nga. Hindi ko masyadong maintindihan kung anong sinasabi niya.
Huminto ako saka nag-ikot ng tingin. Wala namang ibang tao. Lumapit pa ako sa gilid ng tulay. Baka may nahulog o naiwan. Pero wala naman ako nakita doon. Madilim lang sa ibaba at puro tubig. Yung boses ay tuloy-tuloy lang. Babaeng umiiyak. Maghahanap pa sana ako, pero sinita ako ng naglalakad na tanod na baka daw malaglag ako. Nawala rin bigla yung boses ng babae, kaya napauwi na ako. Pagka-uwi, saktong dumating na yung boardmate ko na matagal nagbakasyon sa probinsya nila. Siyempre, naipagkwentuhan ako. Tapos, nabanggit ko nga yung babaeng baliw na laging nasa tulay. Nagtaka siya kasi wala namang baliw doon. Pero dati daw, may babaeng ginahasa sa ilalim ng tulay tapos tinapon lang sa ilog. Nagbiro pa siyang baka daw yon yung nagpapakita sa akin. Pero hindi ako makatawa dahil alam ko sa sarili na baka nga tama siya. Baka nga yon yung nagpapakita sa akin. Kaya pala palagi niya akong pinapauwi. Pinapaalalahanan na gabi na. Kasi siguro dahil sa nangyari sa kanya nung nagpagabi siya. Matagal kong pinag-isipan, pero talagang nag-decide ako na bumalik na lang sa Bulacan at doon magtrabaho ng arawan. Kahit na mas maliit ang kita ay okay lang kasi sigurado akong ligtas ako. Tingin ko talagang binabalaan ako ng babaeng yon para hindi ako matulad sa kanya. At sa kasamaang palad, nababalitaan ko na may babae pa ring nabibiktima doon sa tulay na yon nung umalis ako. Mabuti na lang talaga at nakaalis ako. Pero sana pa rin, mahuli ang kung sino mang halangang kaluluwa na nambibiktima ng mga babae doon sa area. Kaya para sa lahat ng mga nakakarinig nito sa channel nyo, gusto ko lang sabihin na huwag ka nang magpapagabi kung hindi rin lang kailangan. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin o kung sino ang posibleng sumalubong sa atin sa daan. Minsan, pwede kang makakita ng multo. Mas okay na nga siguro yon kesa sa mga halangang kaluluwa na pwede kang biktimahin. Hanggang dito na lang Sir Bob ang story ko. Palagi pa rin akong nag-aabang ng mga uploads nyo, kaya keep on posting lang. Thank you and God bless. Hello po sa inyo boss at sa mga listeners nyo. Sana ay mabasa at mapili ninyo itong kwento ko. Gusto ko rin kasing makinig mismo sa channel nyo itong story. Ako nga pala si Noel. Gusto kong i-share yung kwento ko nung bata pa. Sa totoo lang, tuwing naaalala ko to ay kinikilabutan pa rin ako kasi first time ko talagang makakita ng ganoon na hindi ko ma-explain. Galing kasi kami dati sa Maynila. Doon talaga ako lumaki. Puro laro sa kalsada, tambay hanggang gabi, mga tropa naglalaro ng tumbang preso kahit alas 9 na, ganon. Wala namang nagbabawal masyado, basta wag lang kaming mawala sa harap ng bahay. Kaya feeling ko, normal lang talaga ay lumabas kahit late na. Nang lumipat kami sa probinsya ni Papa sa Ilocos dahil nag-retire na siya at mas gusto ni Mama ng mas tahimik na buhay, ayun, na-culture shock ako. Biglang ang aga ng lahat. By 8 PM kasi ay tahimik na at tulog na ang buong barangay. Siyempre ako, sanay na sanay sa city life. Naiinis ako kasi hindi ako makabili ng chichirya o soft drinks kapag gabi na o kaya naman makapaglaro sa labas. Nasa mahigit 20 years ago na rin to nangyari, boss. Lagi rin ako napapagalitan ni Mama nun. Minsan ay nagtatalo pa kami. Pero ang lagi niyang sinasabi, iba sa probinsya. Makinig na lang daw ako kaysa sa mapahamak pa. Naisip ko naman nun, papaanong mapapahamak mas malala pa nga sa Maynila dahil may mga hold-upper. Parang wala namang ganun sa probinsya, sabi ko. One time, mga 8:30 na siguro yon. Nanonood kami ng TV sa sala. Tapos, biglang nagtatahol yung aso namin sa labas. Yung tipong hindi normal na tahol. Nakulitan ako, kaya lumabas na lang ako para sitahin siya.
Tutal naman, hindi nakatingin si mama. Lumabas ako sa bakuran. Tapos nakita ko yung aso namin na para bang may gustong puntahan sa may gilid ng palayan. Nilapitan ko ito at nilaro. Hinabol-habol ko pa. Hanggang sa hindi ko namalayan na naarating na pala kami sa mismong palayan. Bigla na lang nag-iba yung pakiramdam ko nun. Para akong pinagpawisan na hindi ko maintindihan. Tapos dumagdag pa nga yung aso na bigla na namang nagtatahol ng malakas. Pero mas galit. Para siyang may nakikita o naamoy na kung ano. Napatigil ako bigla. Para asing may nakita akong naatayo sa dulo ng palayan. Nung una, malabo pa sa paningin ko kasi nga medyo malayo pa siya. Pero unti-unting naging malinaw sa akin nung lumapit na ako. Bata pa ako nun pero talagang hindi ko makalimutan yung itsura niya nung nakita ko. Mahaba yung buhok nito na sobrang gulo. Parang basang buhok din na dikit-dikit. Yung balat naman niya ay kulay abo na parang putik. Bitak-bitak pa yon na parang natutuyo. Nakasuot siya ng bestida na butas-butas at marungis. Parang luma na talaga. Pero alam nyo ang pinaka nakakatakot? Yung mukha niya. Yung mga mata niya kasi ay parang sobrang liit na puro puti lang yung nakikita ko. Walang itim. Yung bibig niya naanganga ng sobrang lawak, lampas tenga. At kita ko yung matutulis at mahabang ngipin na parang kutsilyo. Para siyang bulto na halimaw. Para siyang hindi normal na tao. Nakayuko siya ng konti at dahan-dahang gumagalaw yung ulo niya palingon sa amin. Doon na ako natulala. Hindi ako maagalaw nun. Yung aso naman namin ay tahol ng tahol. Halos paiyak na nga rin yung tunog ng tahol niya dahil siguro sa takot. Ayun, pagbalik sa ulirat at nang magkaroon na ako ng lakas ay bigla akong napatakbo ng mabilis pabalik sa bahay. Naiwan ko pa nga yung tsinelas ko. Yung aso ko naman ay sumunod sa akin. Kahit siya, ramdam ko rin yung takot. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay hingal na hingal ako. Nagulat syempre si mama kasi akala niya nasa kwarto na ako. Bigla na lang akong umiyak tapos yumakap sa kanya. Bata pa kasi ako noon eh, siguro nasa 8 years old. Talagang hagulgul ako noon kay mama. Tanong naman siya ng tanong kung anong nangyari pero paputol-putol yung kwento ko kakaiyak. Hanggang sa nakatulog na lang ako. Pagkagising namin, maraming mga magsasakang nag-uusap. Ilocano yung salita nila kaya hindi ko maintindihan nun. Pero ang sabi ng tita ko, may baka raw na natagpo ang patay malapit sa palayan. Butas daw yung tiyan nito tapos wala nang laman loob. Pero hindi naman daw mukhang ninakaw kasi malinis yung paligid. Parang nilimas lang yung laman loob ng baka. Nagkatinginan kami ni mama tapos umiyak ako. Nag-usap-usap na ulit sila ng Ilocano. Feeling ko, kinuwento nga ni mama sa kanila na nakita ko yung aswang. Pagkatapos nun, inasarapan nila ako at tinawanan. Pero si mama, seryoso lang akong kinausap na makinig na raw kasi ako sa kanya at huwag nang lalabas sa gabi. Yun lang. Walang ibang explanation, walang sermon. Simula nun, hindi na ako nag-attempt na lumabas kapag gabi. Bumalik din naman kami ng Maynila nung nag-high school na ako. Nakalimutan na lang din namin yung nangyari. Pero ako, may mga pagkakataong naaalala ko talaga. To the point na bawat detalye ay naaalala ko. Lalo na kapag mag-isa ako sa gabi o kaya ay lalabas. Lalo kapag umuuwi kami sa probinsya. Ito lang boss ang kwento ko. Anong klaseng nilalang sa tingin nyo ang nakita ko sa may palayan? Sana ay malinawan din ako. Magandang araw o gabi sa lahat. Ako nga pala si Ramil, taga Cavite. Ikukwento ko na lang din dito yung nangyari sa akin isang gabi nung college pa ako.
Mahilig kasi akong makisama sa tropa nun. Alam mo na, tipikal na binata. Inom dito, inom dun. Wala pa akong paki nun kahit 2:00 o 3:00 na ng madaling araw. Basta may tagay, kwentuhan at pulutan. Hanggang sa natauhan ako. Biyernes nun, nag-aya yung tropa ko na mag-inuman sa kanila. Napadami kami ng inom at dahil sa ako yung pinakamatagal malasing sa amin, ako din yung laging naghahatid ng mga tropa naming lasing sa bahay nila. Inabot na kami ng madaling araw tapos ako lang yung mag-isang umuwi nun pagkatapos ko silang ihatid. Yung daan pa uwi sa amin ay may kadiliman. Wala kasi masyadong poste ng ilaw doon sa area namin. Sa sobrang tahimik nga kasi bandaling araw na, yung yapak ko lang at tunog ng kuliglig yung naririnig ko. Habang naglalakad ako, may napansin akong lalaki sa unahan. Nakaitim siya na parang robe. Naisip ko agad na pari kasi 'di ba ganun yung kasuotan nila. Nagtaka lang ako kasi sarado na yung lumang simbahan sa amin. At saka bakit naman may gagalang pari sa labas ng ganung oras tapos mag-isa pa siya. Mas nakita ko yung itsura niya nung papalapit na ako. Naatayo lang kasi siya doon tas madadaanan ko. Naasuta na siya, maayos tingnan at parang may hawak na rosaryo. Nahiya pa nga ako dahil nakainom. Di ko rin siya mamukaan kaya bumati na lang ako ng "Good evening, Father." Tapos gusto ko sanang magmano pa. Pero bago pa ako makalapit ng tuluyan, humarap siya sa akin. Doon na ako halos mahimatay sa takot nang biglang nalaglag yung ulo niya sa harap ko. As in bigla na lang dumulas mula sa leeg, gumulong sa lupa. Pero yung katawan niya ay nakatayo pa rin. Ang mas nakakabaliw, kinuha niya pa yung ulo niya gamit yung mga kamay niya. Binuhat niya ito tapos ngumiti sa akin. Doon ako tuluyang natulala. Parang wala akong marinig kundi yung sariling tibok ng puso ko. Tapos bigla siya naglakad papunta sa akin, daladala yung ulo niya mula sa kamay at naangiti pa rin. Ako naman ay tumakbo na ng sobrang bilis. Kahit nakainom, sobrang bilis ng mga paa ko. Rinig ko yung mga yabag niya sa likod ko. Parang naasunod lang ng ilang lipa. Pakiramdam ko noon ay anytime, maaabutan na niya ako. Para na nga akong baliw noon na nagsisigaw sa daan, humihingi ng tulong sa kung sino mang makakarinig sa akin. Pagdating ko sa kanto bago yung bahay namin, may biglang motor na paparating. Hindi ko napansin sa sobrang takot ko, kaya ayon, nasagasaan ako. Yun ay huli kong natandaan. Pagdilat ko ay nasa ospital na ako. Umiiyak na yung nanay ko sa gilid, hawak yung mga kamay ko. Sabi niya, buti raw at nadala agad ako sa emergency. Gasgas at bali lang yung inabot ko, pero buhay naman ako. Pero hindi yun ang naiwan sa isip ko. Kasi habang nakahiga ako sa hospital bed, paulit-ulit ko pa rin nakikita sa isip ko yung pari. Yung pugot na pari. Yung itsura niya nung binubuhat niya yung ulo at yung ngiti na parang gusto akong samahan hanggang sa kabilang buhay. Kinuwento ko sa nanay ko yung nakita, pero di niya ako pinaniwalaan agad. Kasi nga baka daw dala ng kalasingan ko. Nung kinuwento ko naman yon sa mga tropa ko, naniwala agad sila. Sabi daw kasi ng mga matatanda, may kwento talaga sa bayan namin tungkol sa pugot na pari. Noon daw, may isang paring pinugutan ng mga Hapon sa panahon ng giyera, malapit mismo sa lugar kung saan ko siya nakita. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng dark history na yon, pero isa ang sigurado ako. Hindi na ako muling naglakad pa uwi ng 10 oras ng gabi simula nun. Maraming salamat sa inyong oras, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko. Magandang gabi po sa inyo, sir, at sa mga listeners. Tawagin na lang akong Ella. Taga-Tondo ako, pero sa Fairview nag-college.
Sanay na akong ginagabi kasi nga traffic talaga at saka anytime naman ay may bus o jeep dati pa sa Quiapo. One time, mas ginabi pa ako kasi may ginawa kaming project sa bahay ng kaklase ko. Pagdating ko sa terminal, medyo maluwag na. Kakaunti na lang yung mga tao. May ilan pa ring mga jeep at bus pero punuan na rin. Nang dumating ang isang lumang ordinary bus, kinakalawag na yung mga gilid. Tapos yung ilaw sa loob ay dim na dim. Parang flashlight na paubos ang baterya. Ayoko nga sana sa mga ordinary bus kasi sobrang bilis sila magpatakbo. Pero dahil gusto ko na rin makauwi ay sumakay na rin ako. Mga 7 lang kaming sakay. 3 sa unahan, isang lalaki sa gitna, 2 parang mag-asawa sa likod. Umupo ako sa bandang gitna malapit sa bintana para safe. Umandar na agad yung bus. Mukhang uuwi na rin yung driver sa pagkakarinig ko. Dahil ordinary bus, nakabukas yung mga bintana kaya medyo malamig. Pero hindi ko alam kung dahil ba sa bilis ng pagpapatakbo ng driver, pero bigla talaga akong kinabahan nun. Para akong kinikilabutan na hindi ko maipaliwanag. Mga ilang kanto pa, biglang may sumakay na lalaki. Hindi ko napansin agad kasi nakayuko siya. Pero umupo siya sa bandang unahan. Tahimik lang ako. Pero makalipas ng ilang minuto, narinig kong paulit-ulit siya nagsasalita. Pumapara siya pero mahinahon lang. Sa kanto lang daw. Pero nakailang kanto na ay hindi pa rin siya nakakababa. Inaabot pa nga niya yung bayad niya diretso sa driver. Pero kahit ilang beses na niyang inuulit yun, hindi siya pinapansin ng driver, pati na nung konduktor. Deadma lang talaga. Parang walang naririnig. Ako naman ay nakatingin lang at kinakabahan. Naisip ko, baka hindi naririnig, kaya tumulong ako. Sabi ko, "Manong, para daw." Nagbabaka sakaling marinig ako ng driver. Doon biglang nag-react yung driver. Hindi siya lumingon, pero narinig ko yung malalim na buntong hininga niya ng tas ang sabi niya lang, "Baba na kayo, uwi na kayo." Sige na, mabait naman kayo, di ba? Pagkasabi niya nun, napalingon ulit ako dun sa lalaki sa unahan. Pero wala na siya. As in wala na, hindi ko man lang napansin na bumaba. Yung upuan niya ay bakante na. Parang wala talaga nakaupo doon kanina. Pero hindi naman huminto yung bus. Dire-diretso lang sa pagdadrive yung mama. Nanlamig yung buong katawan ko. Yung balahibo ko, literal na nagsitayuan. Ramdam ko yung pawis ng malamig na dumadaloy sa batok ko. Hindi ako maagalaw at makapagsalita. Yung mga pasahero sa paligid ko, parang hindi man lang napansin na may nangyari. Nakatingin na sila sa labas sa may bintana. Tahimik. Maliban dun sa isang lalaki na napalingon sa akin, narinig ata ako. Para akong maiiyak sa kaba nun. Yung kamay ko nga nanginginig habang nakahawak sa bag ko. Ang lakas din ng kabog ng dibdib ko. Tipong madidinig na ng katabi ko kung meron man. Pakiramdam ko, anytime ay may hahawak sa balikat ko. Lumayo pa ako ng konti sa gitna. Isiniksik ko yung sarili ko sa bintana. Pero mas lalo akong natakot kasi sa refleksyon ng bintana, parang may nakaupo pa rin doon sa unahan at nakayuko. Hindi ito gumagalaw. Hindi ko na alam kung guni-guni lang ba yun dahil sa ilaw o totoo. Nagsimula na akong magdasal ng mahina. Wala na akong ibang magawa kundi pa ulit-ulit na magdasal ng Ama Namin at Hail Mary. Takot na takot talaga ako noong mga oras na yon. Pagdating sa susunod na kanto, tumigil na yung bus. Buti na lang at malapit na sa Quiapo. Dali-dali akong tumayo, halos madaba pa nga sa pagmamadali. Gusto ko nang talagang bumaba nun. Pero bago pa ako makalabas, biglang nagsalita yung driver. Sabi niya ay mag-ingat daw ako. Alam ko na pareho naming alam na hindi tao yung nakita ko. Kaya pala hindi niya pinapansin yung lalaki kasi hindi naman niya naririnig.
Mukhang may mga multo lang din talaga siyang pasahero. Mas lalo lang tuloy akong natakot sa sinabi niya. Hindi na ako nagsalita doon. Nagmadali na lang akong bumaba at dire-diretso naglakad papunta sa sakayan ng trike. Hindi na ako lumingon. Ramdam ko kasi na parang may naasunod sa likod ko kahit wala namang ibang tao. Since then, never na akong sumasakay ng bus kapag gabi. Nag-aangkas na lang ako, move it, jeep, o talagang hindi na lang ako nagpapagabi sa labas, puwera na lang kung importante. Mas okay nang mapamahal kesa may makasabay ng pasaherong hindi na pala buhay na tao. Ito lang Sir Bob ang story ko. I hope na mabasa nyo at marinig ko sa channel. Hi po sa inyo. Ako si Mark, silent listeners ng Kadiliman Stories. Bago lang ako sa trabaho ko nang mangyari ito. Di ko alam kung ako lang yung nakaranas nito. Sana mag-comment din yung iba para mabasa ko. Fresh grad pa lang ako noon, kaya lahat ng klase ng trabaho ay pinatos ko. Nasa corporate ako, tipong BPO style pero hindi call center. First month ko, puro orientation, training. Napansin ko agad na generous yung kumpanya. Mataas ang pasahod, may bonus, incentives, at yung pinaka-okay doon, more than half yung pay kapag nag-overtime ka sa gabi. Maliban pa yon sa night differential ha. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko na mag-overtime ako kapag may chance. Sayang din kasi. Pero makalipas ng ilang linggo, napansin ko na may weirdong nangyayari. Kahit sobrang laki ng bayad, walang kahit isa sa mga ka-office mate ko ang nag-overtime. As in 6 PM lang ay uwian na ang lahat. Yung iba nga, pansin ko nagmamadali pang lumabas. Parang ayaw magtagal sa loob ng building. Nagtaka ako noon. So minsan, tinanong ko si Ate Ann na kasama ko sa team kung bakit walang gustong mag-OT kahit ino-offeran sila. Sabi niya lang na wag ko na lang daw tanungin, baka pagod daw. Pero wag na lang din daw ako mag-OT sabi niya. Nagtaka naman ako kung bakit. Sabi niya kasi, puro daw galit yung customers kapag gabi. Nagkibit balikat ako kasi lagi namang galit yung mga customers sa amin. Ilang araw matapos nun, yung ibang team naman namin yung inofera na mag-OT. Kami bahala kung ilang oras. May dalawang pumayag pero hanggang 8 lang daw sila. Ako naman nag-OT hanggang 10 PM para malaki-laki yung sahod. Mga 9 PM noon, kami na lang ng guard ang tao sa building. Tahimik at naririnig ko na lang yung aircon at tik-tak ng wall clock. Okay pa sana. Naka-focus ako sa laptop ko. Pero after a while, napansin ko na parang may tunog ng keyboard sa kabilang cubicle. Akala ko may naiwan pang nag-OT. Pa kami nag-extend past 8 PM. Tumayo ako para tingnan. Pero pagtingin ko sa kabilang cubicle ay wala namang tao. Naupo na lang ulit ako at kinumbinsi ang sarili na baka echo lang ng keyboard ko. Pero ilang minuto lang, may narinig na naman akong mahinang tawa. Tunog siya ng babae, malumanay pero may pagka-creepy. Napatingin agad ako sa paligid. Walang ibang tao kahit na may mga ilaw naman. Kinabahan na talaga ako. Naisip kong baka pagod lang ako kaya kung ano-ano yung naririnig ko. Tinuloy ko pa rin yung trabaho ko. Pero habang nagtatype, biglang nag-pop up yung monitor ko. Parang may nag-minimize ng lahat ng ginagawa ko. Nasara lahat ng windows tapos biglang nag-black screen. As in namatay na lang bigla. Dahil sa namatay, itim na lang. May lumitaw bigla sa reflection. Nagulat ako kasi nakita ko yung reflection ko na nakaupo pero may babae nang nakatayo sa likod ko. Hindi ko maaninag yung mukha niya kasi nga naatayo siya. Pero basta naatayo siya sa likod ko,
Napatayo agad ako sa upuan at tumingin sa likod. Lumingon-lingon pa ako pero wala namang tao. Sa takot ko, napatakbo ako sa CR para maghilamos. Pagpasok ko, bukas lahat ng ilaw. Pero ramdam kong may naasunod sa akin. Naghilamos lang ako na naghilamos kasi nga baka pagod lang. Pero pagdilat ko, sigurado akong nakita ko ulit siya sa salamin na nasa likod ko. Babae siya na mahaba ang buhok, sobrang putla ng balat, at yung mata niya, wala. Purong itim lang na parang may ugat-ugat pa. Kapag naaalala ko, kinikilabutan talaga ako. Kahit ngayon sinusulat ko to, pairamdam ko ay andyan pa rin siya sa tabi ko at nakatingin. Halos bumagsak yung tuhod ko sa takot. Tumakbo agad ako palabas ng CR at kinuha yung mga gamit. Diretso na akong bumaba. Pagdating sa lobby, nagulat pa yung guard kasi pawis na pawis ako. Pero mukhang alam na niya kung bakit ako natakot. Nagtanong siya kung first time ko bang mag-OT. Tumangulang ako sa kanya habang hinihingal, nakahawak sa dalawang tuhod ko. Sabi niya, wala daw talagang nagtatagal doon. Buti nga at nakababa pa ako. Sa pagtataka, kahit gusto ko nang umalis, ay tinanong ko pa rin yung guard kung bakit. Ang sabi niya kasi, dali daw, may babaeng madalas mag-OT. Naabutan pa nga raw niya yon. Mabait daw yung babae, tapos single mom. Siyempre maraming gastusin. Hanggang sa isang gabi raw ay na-overfatigue yung babae at nag-collapse sa workstation. Wala nang nakapansin sa kanya kasi nagsiuwian na rin. Hindi rin alam nung guard na duty na hindi rin nag-rounds dahil tinamad daw. Kinaumagahan na lang siya natagpo ang patay. Doon na siya nagsimulang magparamdam tuwing gabi. Yung guard nga raw na naka-duty doon namatay mismo sa building. Inatake sa puso. Pero tingin ng mga katrabaho doon ay nagparamdam sa kanya yung babae, kaya yun yung nangyari sa kanya. Kung sigurong nag-round siya, nakita pa yung babae at nadala sa ospital, baka sakaling nailigtas pa. Kinilabutan ako sa kwento ng guard, pero naawa din sa sinapit ng babae. Nung time na yon, matatakotin talaga ako. Maski naman hanggang ngayon, pero nabawasan na dahil sa pakikinig ng mga horror stories. Nag-immediate resignation ako doon sa office. Hindi na ako ulit nagtrabaho doon. Naghanap na lang ako ng trabaho na fit sa kursong tinapos ko. At simula rin nun, hindi na ako nagpapagabi o nag-overtime. Kahit siguro mataas pa ang offer, ay hindi ko papatusin kung gabi rin lang at mag-isa lang akong magtatrabaho. Hanggang dito na lang sir ang kwento ko.